Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode na ito, dalawang mahahalagang balita ang ating tatalakayin na parehong may malaking implikasyon sa pambansang seguridad ng Pilipinas. Una, umusad na ang matagal nang hinihintay na Short Range Air Defense System o SHORADS program ng Philippine Army, matapos maglabas ng opisyal na Notice of Award para sa konstruksyon ng pasilidad nito sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Bagamat wala pang inilalabas na detalye kung anong missile system ang bibilhin, malinaw na isa itong konkretong hakbang patungo sa modernisasyon ng air defense capability ng bansa. Pangalawa, isang matinding insidente ng karahasan sa Maguindanao del Sur, kung saan tinarget ng rocket-propelled grenade o RPG ang convoy ng alkalde ng Sharif Agwak. Nakaligtas ang alkalde, ngunit sugatan ang kanyang mga escort, at kalaunan ay nasawi ang mga pinaniniwalaang sospek matapos ang enkwentro. Sa unang tingin, magkaibang isyu ang dalawang balitang ito. Ngunit kung titingnan ng mas malalim, pareho silang sumasalamin sa mas malaking usapin ng seguridad, armas, at kakayahan ng estado na ipagtanggol ang sarili laban sa iba't ibang uri ng banta, mula sa external threats hanggang internal security challenges. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Opisyal nang naglabas ang Philippine Army ng Notice of Award para sa construction of the SHORADS System Program, Lot-2, na itatayo sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ang halaga ng kontrata ay PHP 68.5 million, at ito ay iginawad sa isang lokal na contractor matapos ang bidding process. Mahalagang linawin agad, ang Notice of Award na ito ay hindi pa mismong pagbili ng missile system, kundi para sa konstruksyon ng pasilidad at infrastruktura na kakailanganin para sa SHORADS program. Ibig sabihin, nasa yugto pa lamang tayo ng preparatory at enabling phase, pero ito ay malinaw na indikasyon na tuloy at seryoso ang programa. Ano ba ang SHORADS? Ang Short Range Air Defense System ay isang uri ng air defense na dinisenyo para kontrahin ang mga banta tulad ng low-flying aircraft, helicopters, drones o UAVs, cruise missiles na mababa ang lipad. Hindi ito katulad ng long-range air defense systems tulad ng Patriot o S-400. Ang SHORADS ay nakatuon sa point defense at area defense ng mga kritikal na pasilidad at ground forces. Sa konteksto ng Philippine Army, mahalaga ito dahil wala pang dedicated ground-based air defense missile system ang Army sa kasalukuyan. Lumalaganap ang paggamit ng drones at precision-guided munitions sa modern warfare. Kailangang protektahan ang mga kampo, logistics hubs, at deployed units ng AFP. Bakit Fort Magsaysay? Ang Fort Magsaysay ay isa sa pinakamalaking military reservation sa Southeast Asia at pangunahing training at deployment hub ng AFP. Dito rin kadalasang ginaganap ang malalaking joint exercises tulad ng balikatan. Ang pagpili sa Fort Magsaysay bilang lokasyon ng SHORADS facility ay may ilang strategic reasons. Central Luzon location, madaling i-integrate sa Northern at Southern Luzon defense. Malawak ang espasyo para sa testing, training, at deployment drills. Malapit sa mga pangunahing air at land routes. Bakit walang detalye kung anong missile system? Sa ngayon, wala pang opisyal na inilalabas ang Philippine Army kung anong SHORADS platform ang pipiliin. Normal ito sa procurement process dahil hiwalay ang infrastructure phase sa actual system acquisition. May posibilidad pang magbukas ng hiwalay na bidding para sa missile system. Maaaring i-align muna ang pasilidad sa iba't ibang possible platforms. May mga espekulasyon mula sa defense community na maaaring isaalang-alang ang mga sumusunod. Manpads-based systems na nakamount sa vehicles. Hybrid gun missile SHORADS. Western systems mula Europe o US. Asian systems mula South Korea o iba pang partners. Ngunit sa puntong ito, lahat ng ito ay haka-haka pa lamang. Ano ang mas mahalagang mensahe? Ang mas mahalaga kaysa sa brand o model ng missile ay ang policy signal. Ipinapakita ng Philippine Army na kinikilala na ang air threat ay hindi lang problema ng Air Force. Nagsisimula na ang Army na bumuo ng sariling layered air defense capability.
Hindi na pwedeng umasa lang sa Allied air cover sa panahon ng crisis. Sa mas malawak na konteksto, bahagi ito ng AFP Modernization Program, kung saan unti-unting tinatapos ang mga capability gaps na matagal nang napabayaan. RPG attack sa Maguindanao, ano ang ibig sabihin nito sa seguridad? Ngayong linggo ng umaga, isang matinding pananambang ang naganap sa Sharif Agua, Maguindanao del Sur, kung saan tinarget ang convoy ng alkalde na si Dato Ahmad Mitra Ampatuan. Ayon sa ulat, habang paliko ang itim na SUV ng alkalde sa barangay Poblasyon, biglang lumabas ang tatlong armadong lalaki mula sa isang minivan at pinaputukan ng rocket-propelled grenade o RPG ang sasakyan. Bakit seryoso ang paggamit ng RPG? Ang RPG ay isang military-grade weapon na kadalasang ginagamit sa anti-armor operations, urban combat, insurgent at terrorist attacks. Hindi ito karaniwang armas sa simpleng kriminalidad. Ang paggamit ng RPG sa isang ambush ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagpaplano, access sa high-powered weapons, posibleng koneksyon sa organized armed groups. Sa kabila ng pagsabog, nakaligtas ang alkalde, ngunit dalawang security escort ang sugatan. Agad na humarurot palayo ang SUV, habang mabilis ding tumakas ang minivan ng mga sospek. Ano ang nangyari pagkatapos? Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Administrative Region, hinabol ng mga tauhan ng alkalde ang mga sospek. Nagkaroon ng engkwentro, at kalaunan ay may natanggap na impormasyon ng pulisya tungkol sa isang minivan sa National Highway sa Barangay Meta, bayan ng Dato Unsay. Sa loob ng minivan, natagpuan ang tatlong lalaking duguan at wala ng buhay. Pinaniniwalaan na sila ang parehong mga sospek na nasa likod ng RPG attack. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon, kabilang ang pagkumpirma ng pagkakakilanlan ng mga nasawi, motibo ng pag-atake, posibleng mastermind o backers. Ano ang mas malalim na konteksto nito? Ang Maguindanao at ilang bahagi ng BARMM ay matagal nang nakararanas ng political rivalries, clan feuds o RIDO, presence ng loose firearms, dating impluensya ng armed groups. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na kahit may mga peace agreements na, nananatili pa rin ang high-risk security environment sa ilang lugar. Mas mahalaga pa, ipinapakita nito kung paano military-grade weapons tulad ng RPG ay patuloy na napupunta sa kamay ng non-state actors. Sa unang tingin, tila magkaibang mundo ang SHORAD's program at ang RPG ambush sa Maguindanao. Pero kung titignan ng masinsinan, pareho silang bahagi ng iisang mas malaking larawan. Ang SHORADs ng Philippine Army ay tugon sa external at technological threats, tulad ng drones at air attacks. Ang RPG attack sa Maguindanao naman ay paalala na ang internal security threats ay patuloy na nag-i-evolve at gumagamit ng mas mabibigat na armas. Pareho nilang sinasabi na, hindi sapat ang tradisyonal na seguridad. Kailangan ng modernong kagamitan at intelligence. Dapat sabayan ng strong governance at law enforcement. Sa pagtatapos, malinaw na ang Pilipinas ay nasa isang transitional phase sa usapin ng seguridad. Sa isang banda, nakikita natin ang positibong pag-usad ng modernization, gaya ng SHORAD's program ng Philippine Army, na magbibigay ng bagong kakayahan laban sa modern aerial threats. Sa kabilang banda, naroon pa rin ang reality ng ground-level violence, kung saan ang paggamit ng RPG sa isang political ambush ay nagpapakita na hindi pa tapos ang laban kontra sa illegal arms at organized violence. Ang hamon ngayon ay kung paano pagsasabayin ang external defense modernization at internal security stabilization, dahil pareho silang kritikal sa tunay na pambansang seguridad. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng malalim at balanseng diskusyon sa defense at security issues, huwag kalimutang mag-subscribe at e-share ang video na ito. Maraming salamat, at magkita tayo sa susunod na episode.